mga mare, kumusta kayo? So ngayong araw nga pala mga mare ay nakaschedule nga pala kami para nga bisitahin yung bahay dahil nga umalis na nga pala yung aming renter. Pero bago yan mga mare ay ito muna yung mga kaganapan namin dahil nga Monday nga pala neto at may pasok nga pala si Ethan. Mamaya pa naman kami pupunta mga mare pagka uwi nga ni Ethan galing nga ng school tapos lunch break ko nga din nun sakto dahil nga may duty nga din ako ng mga araw na yan. And as usual mga mare, maaga nga ulit akong gumising para nga makapagligpit nga din muna ako dito nga sa may kusina bago pa man gumising si Ethan. Pagkatapos ko nga pala na ilagay yung mga hinugasan pa namin kagabi doon sa aming dish rack cabinet mga mare ay nagpuno naman ako dito ng mga pitchel namin at para nga mailagay ko na nga din dito sa ref. Inayos ko na nga din pala yung mga pagkakalagay nga ng mga pitchel dito mga mare at para nga magkasya dahil nga nadagdagan nga pala kami ng isang pitchel kaya naman 5 na nga yung gamit namin. Mahilig kasi talaga kami sa malamig na tubig mga mare kaya kailangan talaga na marami kaming pitchel. Naready ko na nga din pala mga mare. Ito nga pala mga biskwit nga na babaunin nga ni Ethan sa school. Medyo madami nga yung biskwit na binabaon niya mga mare dahil nga siya nga yung nagre-request niyan mismo at meron yata siyang binibigyan dun sa school. Naglagay na nga din pala ako ng tubig nga dito sa aming electric kettle mga mare dahil nga magpapainit na nga din ako ng pangligo nga ni Ethan dahil nga maya-maya nga lang din ay papaliguan na nga din siya ng kanyang papa. Naandito nga pala ang asawa ko mga mare at hindi nga pala siya nakapasok ng trabaho dahil nga medyo masama pa nga ang pakiramdam niya dahil nga kakagaling pa nga lang niya sa trangkaso. At siya na nga ang nagkusa mga mare na siya na nga daw ang magpapaligo nga kay Ethan habang nagluluto nga ako dito ng aming almusal. At syempre mga mare hindi ako tumanggi dahil nga minsan lang din naman niya mangyari na siya naman yung magpaligo sa anak niya. At alam niyo ba mga mare pagka nga naandito nga ang aking asawa at sabay-sabay nga kami kumain ng almusal na ito talaga yung niluluto ko, itlog tsaka tuyo dahil nga ito talaga yung favorite naming tatlo. Meron pa nga kaming natira na 2 piraso nga na siomay kagabi mga mare kaya naman nilagay ko na nga din dito at para nga makain nga din namin ngayong almusal dahil nga sayang din yan no. At alam niyo ba mga mare na ganitong simpleng almusal nga lang yung pinakagusto naming tatlo tapos meron nga lang din kaming sinangag tsaka mainit na kape na sobrang perfect na nga nitong almusal na to. Habang nagluluto nga pala ako dito ng almusal namin mga mare ay pinapaliguan na nga din pala ng asawa ko si Ethan mga mare at para nga maya-maya nga lang din ay makakain na nga din kami ng almusal. Nagpainit na nga din pala ako ng tubig mga mare para nga sa aming kape at sinaling ko nga muna dito sa thermos dahil nga hindi pa nga ako tapos sa pagluluto at hindi pa nga rin tapos yung mag-amo ko sa pagligo. At alam nyo ba mga mare pagka nga nagluluto ako ng sinangag na dinadagdagan ko talaga yung paglalagay ng bawang dahil nga feeling ko talaga ibang-iba talaga yung lasa niya pagka nga maraming bawang. Anyways mga mare, ganito na nga pala yung bagong setup nga ng higaan namin which is na andito na nga kami sa mailalim nga ng hagdanan at pinagtatanggal ko na nga po lahat ng mga gamit dito. Medyo struggle kasi mga mare para sa amin nga mag-asawa lalo na pagka nga Saturday and Sunday which is walang pasok na napakatagal gumising ni Ethan mga mare at palagi talaga naaapakan itong aming higaan. Tinanggal ko na nga din pala yung isang blackout curtain mga mare na inilalagay ko nga dito sa may bintana dahil nga madalas talaga tinatanghali na nga din ako ng gising. Fast forward na nga mga mare, pagka uwi nga ni Ethan galing nga ng school ay dumiretso na nga agad pala kami dito nga sa may bahay dahil nga sabi ko nga kanina na umalis na nga pala yung nagrerenta dito sa aming bahay kaya kailangan din namin bisitahin to at kunin din yung subusi. Hindi ko sana to i-video mga mare yung pagpunta namin dito sa bahay kaya lang marami kasi nagtatanong sa inyo na hindi nga daw legit yung 2,600 monthly na bahay at lupa. So eto na nga mga mare yung sinasabi ko sa inyo dahil nga isa nga kami sa patunay na 2,600 lang talaga itong bahay at lupa na to na nakuha namin at pinaparentahan na nga po namin siya sa ngayon. Hindi nga namin siya tinirahan mga mare at pinaparentahan nga namin siya dahil nga bagong subdivision pa nga lang ito at wala pa talagang internet connection dito or wala pang internet provider na nakakapasok kaya medyo struggle talaga para sa akin dahil nga online nga yung trabaho ko at kailangan ko nga ng internet. Hindi pa namin ito napaparenovate mga mare at wala pa talaga kaming napapagawa dito kahit isa at ganito pa mismo yung pinaka-turnover talaga ng bahay namin. At ganito nga din yung bahay na pinakita ko nga din sa inyo mga mare which is yun yung binibenta natin yung Pasinaya Homes pero Barangay Muzon na Cavite na po yung pinaka-location niya. Medyo marumi pa nga sa ngayon itong bahay mga mare dahil nga ngayon pa lang talaga kami nakabisita dito at kakaalis lang talaga nung renter namin kaya ngayon nga mga mare naglinis nga itong asawa ko dito nga sa lababo tsaka naman dito sa CR para nga hindi manilaw itong aming pinaka-tiles. Medyo marami nga din palang basura dito sa likod ng bahay mga mare pero hindi pa namin to tatanggalin sa ngayon dahil nga meron nga pala akong duty sa mga araw na yan kaya hindi rin kami pwedeng magtagal. Binisita lang talaga namin itong bahay mga mare para nga ma-check nga namin kung may mga sira nga ba dito at kinuha na nga din namin yung susi na iniwan dito sa loob ng bahay. O siya mga mare, kung buo na nga yung loob nyo sa pag-avail nga nitong ating Pasinaya Homes, naku i-message nyo lang ako para nga ma-assist ko kayo.